Magandang video po ito, no? Ano ba yung mga sex positions na akala ng mga kalalakihan ay gustong-gusto ng mga kababaihan but we secretly hate it? Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button po. And also, huwag na rin po sanang kalimutan i-click ang ating notification bell para in case may mga bago po tayong video na in-upload, ay mabigyan po kaagad kayo ng notifications. And for today's video is another magandang video po ito, no? Ano ba yung mga sex positions na akala ng mga kalalakihan ay gustong-gusto ng mga kababaihan but we secretly hate it? Hindi naman sa ayaw namin, pero ito yung mga posisyon na hindi talaga kami comfortable kapag ginagawa sa amin. Kaya lang, syempre, hindi naman namin sasabihin yun sa inyo kasi baka magkaroon ng distraction yung ating pagla-lovemaking. Number one position na ayaw namin, hindi kasi kami komportable dito, doggy. Kapag ang hinahanap mo ay mayroong deep penetration, ang doggy is pinakamagandang posisyon talaga. Lalo na dun sa merong ari ng lalaki na hindi naman gaano kalaki. Pero kapag malaki or average ang size ng dinadala ng isang lalaki, mahirap po sa babae ang posisyon na to. Dahil nga, malalim ang naaabot nito. Minsan, kapag malaki nga yung sa lalaki, nasasagad hanggang dulo, kaya merong pain. Dahilan kung bakit hindi kami komportable. Bukod doon, di ba yung mga bubay ng babae kapag ikaw ay nakaganitong posisyon, alog ng alog. So, para sa amin, hindi sexy yun eh. Another thing, missionary. Yes, ito po ay isang mainit na position kasi mas maraming intimacy ito. Kasi meron talaga kayong connection at meron kayong eye contact na nagaganap kapag ganitong posisyon. Kaya lang, kapag ganito ang style, hindi na nasasayaran yung tinggil ng babae. But, this is fine kung ang babae ay nakakatapos sa pamamagitan ng vaginal orgasm. Mas madali din mag-dry ang babae kapag ganitong posisyon. Pero kung ang gusto nyo lang naman ay intimacy, kasama lang ito sa foreplay ninyo, so better na maglagay kayo ng unan doon sa balakang ng babae para maging mataas yung position niya. That way, mag-shift yung angle. Meaning, mas tatamaan nyo yung clit ng babae. Pangatlo, ito yung tinatawag na reverse cowgirl, Maganda to kapag umpisa pa lang. Parang warm-up position lang. And besides, hindi kayo magkaharap. Hindi ninyo nakikita yung isa't isa, kaya naliles yung intimate. Kasi yung eye contact, very important yan kapag kayo ay may ginagawang pagsasanid puwerse. Pang-apat, ito yung tinatawag na 88, baliktaran or 69, ito yung posisyon na karamihan hindi talaga ginagawa. Pero karamihan gustong i-try ito. Ang problema kasi sa ganitong position, nag-aalala ka eh. Kung yung partner mo ba, baka naiipit mo, o baka hindi siya comfortable dun sa position nyo, kung naka-side ba kayo, kung siya ba yung nasa taas, yung mga ganung alalahanin mo. Mas nakakakuha pa ng attention eh. So, thumbs down talaga ito karamihan sa lahat. Okay lang naman ito kung sa umpisa nung pagme-make love ninyo. Pero kung tatagalan nyo ang position na to, hindi kayo makakatapos pareho dahil hindi nga kayo komportable. Maaring yung isa, hindi makabuelo ng husto dahil nahihiya siya. Yung isa naman, maaring naiipit mo. Panglima, ito yung tinatawag na legs to head. Karamihan sa mga kalalakihan, gusto ang position na ito. Kasi bukod sa sagad na sagad nila, plus nakakita pa nila yung bubay ng partner nila, nagkakaroon pa sila ng eye contact, nakikita rin nila yung expression ng partner nila. Pero sa position na ito, medyo mahirap talaga sa babae ito kasi parang naka-letters ito yung nakaganyan. Kaya lang, syempre nandito yung guy. So, medyo mahirap huminga sa mga babae pagka ganito yung position o madalas nauutot nga yung babae. Pwera na lang yung babae is kung flexible talaga siya. Yung katawan niya talaga ay madali niyang mapasunod sa ganitong posisyon. Pero kung hindi, after niyong gawin yan, nako, baka masakit na yung katawan mo. Last one, ito yung up against the wall. Ito yung position na nakasandali yung babae sa wall. Magkaharap kayo. Kasi habang ginagawa nyo yan, syempre yung isang knee nung babae nakabend. Tapos yung isang paa naman niya nakasampa sa'yo. So habang tumatagal po, sobrang nakakapagod ito. Very uncomfortable sa babae ito. Kasi dala-dala niya yung sariling bigat niya. At the same time, nakasandal ka pa sa kanya.
Pero isa ito sa pinaka-romantic at mainit na idea. Madalas nakikita natin ito sa mga movie na ginagawa ito. Kaya minsan, desperate tayo na gawin natin ito sa mga partner natin. Kaya lang, pang warm up, pwede po ito. Pero hindi siya pwede magtagal na matatapos kayo ng nakaganong position lang. Kasi panigurado na mahihirapan talaga ang babae. So, konting reward lang ang nabibigay ng position na to. Siguro, kung masokista yung babae, pwede mong itry sa kanya ang mga position na ito. Dahil paniguradong mag-e-enjoy din siya sa mga position to. So, lahat naman po ng positions, pwede ninyong subukan as long na may consent yung partner ninyo. Nang sa ganon, malaman din ninyo pareho kung ano yung mag-work sa inyo. Kasi kanya-kanya pong positions para sa kanya-kanyang preferences yan. So, hindi porket sa akin ay hindi okay, sa lahat ng babae hindi na rin po okay. Kaya importante po talaga ang communication. Palagi ko pong sinasabi yan sa mga video natin. Sa kahit anong aspeto ng relasyon, communication is always the key. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang mga tips na pag-usapan natin dito ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang video natin, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!